I think I have an idea now who I want in the team. In fact, we've finalized a team. It's going to be a core team of a maximum of 5 members, and we'll be appointing other people to assist us on a needs-be basis. I'm not going to divulge the names of the members of the team because I have discussed this with Madam Vice President, and we feel it's appropriate that only I speak to the press, and furthermore that the press doesn't hound other members of the team. How was the meeting last night? With whom? With the co-counsel. I'm not going to comment on who I met and what I do in my evenings. At the very least, will there be a Filipino in the team? Yes. Yes, there is. Okay. And ICC accredited? I'm not going to comment on who will be in the team. One only. Identities will remain secret for the time being. So the team has been completed already? Like what you said, it will be at the end of the week? I have a provisional core team ready and starting to work next week. Hindi munang magbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa mga bagong pangalan na nadiskubre sa Kamara na kabilang daw sa mga tumanggap ng confidential funds. Ayon kay VP Sara, nakasalukuyang nasa Netherlands pa rin ngayon, hindi niya muna ito masasagot dahil hindi naman siya sigurado sa ngayon kung ang mga nabanggit ba na pangalan ay totoong sinumiti nga ng Office of the Vice President. Una nang iniulat na nadiskubre sa House of Representatives ang karagdagang listahan ng mga pangalan na tumanggap umano ng confidential funds mula kay VP Sara. Nitong linggo, March 16, ibinunyag nila Union Representative Paulo Ortega ang ilan pang questionabling pangalan. Kabilang narito sina Jay Camote, Miggy Mango, gayon din sina Dodong Gang, Dodong Alcala, Dodong Barok, Dodong Bina, Dodong Bunal at Dodong Darong. Matatanda ang unang isiniwalat na rin sina Mary Grace Piatos, Xiaomi Ocho, Pia Piatos Lim, Renan Piatos at iba pa. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential fund? Okay lang sagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinambit ng Office of the Vice President. At this point, hindi na natin alam. Kasabay nito, hinihimok ng Malacanang si VP Sara na umuwi na sa bansa at gampanan ng kanyang mga tungkulin at harapin ang kontrobersiya na may kinalaman umano sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Una na ring iginiit ng pangalawang Pangulo na wala siyang ginawang irregularidad sa naturang pondo at binigyang diing politika ang nasa likod ng mga pag-atake laban sa kanya. Tinabla ng Moro Islamic Liberation Front, INILF, nitong linggo, Marso 16 ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Makakwa bilang bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, Interim Chief Minister. Sa isang statement, sinabi ng MILF na labag sa Bangsamoro Organic Law, BOL, at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ang naturang appointment. Nauna nang kinuwestiyon ng MILF ang appointment ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, BTA, na labag umano sa BUL. Si Makakwa ang pumalit kay Ahod Al-Haj Murad Ibrahim. Ayon sa MILF, nang maupo si Makakwa sa pwesto ay kasama nito ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng BTA. Ngunit ayon sa MILF, ilan sa mga BTA appointees ay wala sa inirekomendang listahan ng kanilang grupo. Ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganito
ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano man pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. Kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano ha? On December 28, 2024, Ms. Quezet, Yes, sir. you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time... You're apologizing? For not... No, sir, I mean, I do not know what situation on December 28. Let me continue on. Let me continue on. Says, ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos utang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw. Mr. Chair, Ms. Quezet, ang galing mo naman. Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ano? Am I right? Tanga ang gobyerno, di ba matalino ka? Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. And in the situation that, sir, Mr. Chair, in the situation when I found out so you're Mr. Chair, you still have words, no, Mr. Chair. Ibig sabihin, that you are actually telling your anger to your followers, your anger. Saan mo nakuha yung anger na yan? I mean, do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Mr. Chair? Sir, nasa news po na uutang tayo this year and last year. Sir, sir, please, Mr. Chair, kaya ako nagalit kasi may nakita akong naka-akap na naka-brace tapos, sir, I am not laying it on the congressman. I am laying it on the person who gave that person 5,000 despite na, sir, kasi taxpayer kami. Masakit, sir, na makikita namin na... Ms. Quezet, may I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Sir, ang katwiran mo, you're a taxpayer. Bakit? Anong palagay mo sa akin, di taxpayer? Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng Mr. Chair. Kaya tinatanong kita, Mr. Chair. Of distributing the backup. Tinatanong kita, kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news pa kasi na mag-utang tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi, binamigay natin yung pera sa Therefore, AKAP. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami, siguro, pinapalagay mo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Quezet, yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. That is fake news, Mr. Chair, and that is what we're investigating right now. You see? I hope that you understand that, Mr. Chair. Ms. Quezet, do you understand what I'm trying to say?
Ikaw, nandito sa akin yung mga sinabi mo tungkol sa amin, ha? Hindi ako sumagot yan, eh. Hindi ko na kinakailangan pang i-belabor yan. Ha? So, anyway, Mr. Chair, ha? Anyway, nakita ko naman na Miss Crisette is now apologetic to what she said.